tamang tao na para sa'yo. Lumalabas yung mga tamang prospects. Lumalabas yung tamang grupo. Nagkakaroon ka ng leader. Ikaw mismo gumagaling ka. Kung maganda yung belief system, kung mataas yung belief system. Pero kahit na ang mga napapanood ninyo, for example, nakaka-hype, nakaka-motivate, pero internally, malungkot ka, nag-worry ka. Kung internally, ang paniniwala mo, hindi ka talaga lalaki, hindi ka yayaman, hindi ka talented, you are not enough, hindi ka magiging milyonaryo, yung mga nangyayari sa external, baliwalain kasi ang sinusunod ng subconscious mo, ang sinusunod ng buong sistema mo, yung mga pinaniniwalaan mo sa loob. Kasi physically, pwede tayong hyper eh. Physically, pwede kayong masasaya. Pero internally, pwede hindi. Lalo na pagka nag-iisa na kayo, lalo na pag wala na kayong kasamang mga uplines. Maraming mga taong nagsasabi dito, naniniwala naman tayo sa law of the universe. Mga karma-karma, diba? Yung mga, ang paniniwala natin lagi dyan, yung pag may ginawa kang masama, paparusahan ka. Tama ba yun? Yes! Pag may ginawa kang di mabuti, ano sabi ng iba? May balik yan. Tama ba? Pero dito kayo magtataka. Kung totoo yung mga sinasabi ko na gumawa ka ng masama, may balik yan. Pag gumawa ka ng masama, may karma yan. Pero bakit ganito? Ang daming masama sa mundo. Pero kaganda mo ng buhay. Wala silang sakit. Baka sabihin naman, may sale din sa cash yan. Nakapunta ka na ba doon para malaman mo? Bakit minsan yung mga masasama, sila pa yung magagandang buhay? Yes. Sila pa yung magandang nangyayari. Pantalang yung mga tama ang ginagawa, sila naman yung hindi nagkakaroon ng reward. Ginawa ng study yan, yung mga gumagawa ng masama, hindi nila iniisip na gumagawa sila ng masama. So wala silang ngayong iniintay na karma. Wala silang iniisip, may balik itong ginagawa ko, may balik. Wala tuloy bumabalik kasi in the first place, yung mga paniniwala nila sa ginagawa nila is just okay, hindi masama. In other words, kahit masama yung ginagawa nila, dahil ang paniniwala nila hindi masama, okay, nakakatulong pa nga eh. Ang ganda palagi ng buhay nila. Pero bakit ang daming mabuti? Madaming tama ginagawa, sila ba'y mahirap? Kasi ano paniniwala nila? May balik ito, maganda. May balik ito. Nagets niyo ba? Yes! Hindi ko sinasabi sa inyo na magpakasama kayo. Tapos isipin mo mabuti yung ginagawa mo, hindi. Ang sinasabi ko lang, ang nasusunod sa buhay mo, hindi yung nagagawa mo, hindi ginagawa mo physically. Ang nasusunod sa buhay mo, yung paniniwala mo, yung isip mo, yung pakiramdam mo. Yun ang nasusunod. Kasi dalawa yan eh. Tinuruan kami ng mentor namin, dalawa yan. No? Yung mga steamboat, yung parang Titanic. Pag napanood kayo ng Titanic, parang nung araw na hindi pa uso yung nuclear power, yung hindi pa uso yung gasoline, and hindi pa uso yung mga diesel-powered engine, ang ginagawa ng dati, naglalagay ng coal, parang matitigas na uling sa engine, steam. Yung mga nagpapaala ng uling, alala niyo yun? So, halimbawa, yung malaking, yan yung mga steam engine, di ba? Diyan umuusok, diyan lumalabas yung usok. Yung kapitan, ang station ng kapitan, may opisina dito yan eh. Yung deck.
Andiyan yung mga officers, engineers, sila yung nakakakita kung anong saan papunta. As normally, yung lumang radyo o lumang telepono, sasabihin lang kung ano sasabihin dun sa mga tagapala sa loob. Tama? Sino nakakakita? Ito, kapitan. First class, second class. Ito ang ginagawa, pala lang ng pala. Kung ano yung i-echo sa kanila, susunod lang to. Nakikita ba nila yung daraan? Nakikita ba nila kung ma-far? Natawag ng far? Mahamog. Makikita ba nila kung merong iceberg? Wala. Nakakita yung kapitan. Hindi. Ang tawag dito, ito yung conscious mind mo. Yan yung nakakakita. Yan yung siya yung nagsasabi, yan yung physical natin. Kumbaga sa utak, physically, yan yung nakikita natin. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung lumalabas sa words mo, lalo na kung may feelings. Words become powerful lalo na pag may feelings. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung galaw mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, sinusunod nitong loob mo, yung subconscious. Wala siyang pakialam kung ano yung nakikita nito. Basta tagasunod lang ito ng tagasunod. So sa utak natin may dalawang parts, may conscious at subconscious. Itong subconscious ang nag-a-attract. Ito nagtatrabaho para sundin kung anong sinasabi ng conscious mind natin. Pag yung conscious mind mo, kung lagi mo sinasabi, hindi ko kaya, susunod yung buong katawan mo, susunod ang buong subconscious mind mo. Pag sinasabi mo, mahina, ang hirap magbenta ng 200,000, mahina ako. Sa kakapaniwala niyan. Kahit hindi totoo yung sinasabi mo, dahil ito hindi naman niya nakikita, susunod lang ito. Susunod lang ito. Kahit hindi totoo, susunod lang ito. So may mga parte ng utak natin, yung tinatawag na subconscious mind, na sumusunod sa iniisip natin. Ang tanong, anong iniisip mo? Anong galaw mo? Anong sinasabi mo? Anong pakiramdam mo? Lahat yun, pag pinagsama-sama mo, ano iniisip mo? Ano sinasabi mo? Ano pakiramdam mo? Ito yun. Conscious yun. Sumusunod itong parte ng utak mo na hindi nakakakita. Kaya tanong, anong paniniwala nyo? Kaya yung sinasabi ko, kahit masamang tao, masama yung ginagawa niya. Pero paniniwala niya, hindi masama yung ginagawa niya. Sumusunod yung buong katawan niya. Lalo siyang yumayaman. Lalo nagkakaroon na mas madaming deal. Lalo mas maraming close na sales. Kasi hindi naniniwala. Sumusunod yung buong katawan dahil dito. Gets niyo ba ako? Yes. So, importante yun. Itong sinasabi ko sa inyo, kahit anong gawin yung sipag, kahit anong dami yung hataw, pag madrama ka, victim mode ka, ang lagi mong salita, yung mga naging hurt mo in the past, yung mga kasalanan mo, yung mga kabuuan mo, kapalpakan mo, mga kamalian mo, mga palpak mong desisyon, mga nakakadiring ginawa mo, yung dati kang bugok, epal ka, arte ka, maniwala ka sa akin kahit anong ahataw mo, kahit damo ng kinakausap mo, hindi mangyayari mga pangarap. Alam nyo, ang pagiging successful, hindi siya kinukuha lang sa sipag. Kasama yung sipag, kasama itong hataw, kasama ito. Pero alam nyo, isa lang yan sa tatlo. 1/3 lang yan. Isa sa tatlo. May dalawa pa. Ang tawag kasi dito, action to eh.
Ang pagkuha ng pangarap, isa lang ang aksyon para makuha ang pangarap. Tatlo po yan. Kaya hindi lahat ng umahataw nakukuha yung pangarap nila. Pinapaintindi lang namin sa inyo, oo, umataw kayo, pero hindi lahat ng umataw nakukuha. Kulang to. May dalawa pa. May 2/3 pa. Hindi ko po ituturo ngayon kasi masakit na lamunan ko next year na. Baka hindi makatulog, sir. Ha? Baka hindi makatulog. Yun ang maganda. Mas maganda na hindi makatulog kaysa walang gising. Oh. Ataw kayo ng ataw. Walang masama dito. Tuloy mo yan. Pero sino dito, yung mga tao nag-AIF, nagpo-prospecting, nasa hub kayo, tira kayo ng tira. Natira ka lang ng tira, etc. Pero hindi ka nag-iisip. Bilang tao, pag may ginagawa ka, nag-iisip ka ba? Of course, tao ka eh. Hindi ka tulad ng aso, may isip sila, pero ang isip ng survival lang. Tayo, ang isip natin, kailangan natin mabuhay. Kailangan kumita. Kailangan natin humataw. Kailangan may gawin ka para kumita. So bilang human being, nag-iisip tayo bago tayo may ginagawa. Tama? In fact, kahit may ginagawa ka, may iniisip ka nga eh. In fact, kahit may kausap kang ganito, kahit ang topic nyo tungkol sa kunwari tungkol sa palabas, tungkol sa Mission Impossible, kunwari tungkol sa Korean novela, yung ikaw may iniisip kang iba. Nakaranas na mo kayo ng gano'n? Yes, yes. Habang may kausap ka lang, hindi ka sa mata, pero kung ano na iniisip mo, hindi yung topic nyo. Tama? So bilang tao, pag may ginagawa tayo, nag-iisip tayo. So in other words, itong action, isa lang yan sa pagkuha ng pangarap. May dalawa pa. Ano yung dalawa? Thoughts. Sa Tagalog, isip. Ito yung pangalawa. Actions, thoughts. Anong iniisip nyo habang kayo'y humahataw? Kahit hataw ka ng hataw, pero isip mo negative. Ang isip mo, nag-aalala ka, ano bayarin ko? Paano utang mo? Paano ako hataw? Pero may kausap ka. Pero iniisip mo habang may kausap ka, may utang ako. Negative ang pinag-naiisip mo. Ang naiisip mo, hindi ka magaling. Ang naiisip mo, hindi ka talented. Ang naiisip mo, negative. So kahit umahataw ka, kahit ang sipag-sipag mo, kahit walang tulugan, pero yung nasa isip mo, negative. Ano yung mga negative na naiisip natin? Bukod sa nag-aalala, bukod sa worry, bukod sa doubt. Ano yung doubt? Duda ko sa sarili. Kaya ko matalaga ito. Dami ko nang kinausap, wala pa din. Yung associate, wala pa. Tagal kong kinausap, 1 month, down payment, 1,000. 7,500 pa. Lalo na pag ang hataw na ginagawa nyo, hataw ka ng hataw, tapos walang nangyayari, walang pay-in, walang resulta, pustahan tayo. Apektado din siya. So, gumagalaw ka, pero yung galaw mo, binubola mo lang yung sarili mo. Kasi alam ng isip mo, sinasabi ko, hindi mo kaya yan. Ang hirap. Yung tagal mo kinausap na 8,500, 7,500 pa ipunin, 1,000 pa lang. Panumbang pa mag-iipon yun. Ha? Malapit na ako makikrout sa hub. Wala akong production. Yari. Paano to? Ako, yung upline ko, yung mga upline ko, binabantayan ako. Ako, yung mga kasama ko dito sa hub, iniisipan ako ng masama. Siguro sinasabi sa akin, ako lang ang walang production. Sabi ng isip mo, tama naman.
isip mo, lakas mo kumain, puro ka lang kain, walang production. Tama eh. Mahataw ka pero yung isip mo negative. Align o hindi? Makuha mo goal mo hindi? Aanuhin mo yung umahataw ka, pero hindi align yung isip mo sa ginagawa. Kailangan pa umahataw ka. Kailangan pag nag-aham ka, nag-online ka, pinag-upagaw ka, lagi mong isip, hindi naman ako malapit na. Tapos na yung alas ko. Mababaya ako. Ay, ko, lalaki rin yung ko. Malapit na to. Tapos na yung alas ko. Buhos na ang piliin ko. Kunti na lang to. Hindi yung kesa nagdududa ka, lagi mong mag-isip ka. Positively. Huwag mo lang yung babantayan yung lahat ng pumapasok sa isip mo. Poison yun, yung negative, poison yun. Lahat na lalabas sa bibig nyo ngayon, positive. Don't talk about your pains. Tapos na yun eh. Pag alam nyo, pag kayo nakausap yung grupo nyo, for example, okay lang naman na sabihin yung mga past failures nyo. Pero huwag kayong magbabad. Look forward. Huwag na kayo mag-chismisan sa nangyari sa inyo. Lima na nga lang kayo sa ako, pinag-uusapan niyo, alam mo, noong araw, nag-gigil lang kami ng masingin. Sabi nung isa, ano na sa amin yan? Paligsahan pa kayo ng drama? Buisit! Gusto niyo maging successful, ang pag-usapan niyo future. Yes! Ang pag-usapan niyo pangarap mo. Pag-usapan mo yung magkakaroon. Huwag natin pag-usapan yung wala na ako ng grupo dati, na-attrition ako eh. Buong grupo ko, wash out. Ikaw ba? Ako din eh, wash out eh. O yan. Huwag natin pag-usapan yung nakaraan. Huwag na natin pag-usapan yung pains natin. Change your narrative. Kasi pagka bago mo yung salita mo, positive, you talk about the future, magkakakotse ka, yayaman ka, kita ka ng 6 figures, pinag-uusapan natin dito, ikaw mismo ako, haber lang ako ngayon, pero alam mo, darating ang panahon, magkakaroon din ako ng sarili kong hub, 5, 10 hub. Wala ka naman production, ang drama mo pa. Bagsak pabalikan mo. It's mo ko. Kasi yung words nyo, powerful yan. Gano'n ka-powerful yung words nyo? Di ba yung words nyo nakakasakit ng damdamin? Yes! Gano'n ka-powerful yung word? Kaya huwag niyong babaliwalain yung lumalabas sa inyong mga salita. Huwag niyong babaliwalain yung kwento nyo. Yung kwenta nyo negative, may tinatawag na loop. Loop. Yung cycle na ganyan. Yun yung buhay. Loop yan eh. Pag paulit-ulit lang ang kwento mo, hindi mo mabibreak yung loop. Pag lagi ang kwento mo, biktima ka, victim mo ka lagi. Ang kwento mo lagi, naapi ka. Hindi ako nakapag-aral, ang hirap lang kami. Probinsyan ako, hindi ako magaling. Wala akong kakayahan. Sunog yung bahay namin nung bata pa ako. Ilang taon ka nung 4 years old daw. 54 ka na ngayon, 4 years old. 54 ka na. Ang buhay ko nasa past pa rin yung 4 years old ka. Ano ka, Senso? Ando ka pa rin sa nakaraan. Tinanong kita, musta bro? Musta girl? Single ka ba? Ang sagot mo dapat, oo, single ako. Hindi yung ang sagot mo, single ka ba? Ano kayo iiwan nila lang sa akin? Wala na nasa siya ngayon. In-friend ko na sa Facebook, pero hirap yung Facebook ng kaibigan ko ba?
Kung single ka ang sagot, single. Pag-usapan nyo, nag-break kayo, iniiwang ka, pinagpalit ka, etc. Malalaman mo ang mga tao kung forward thinkers sila, kung ang lagi lumalabas sa bibig nila ay yung tungkol sa future at hindi yung tungkol sa past. Yes. Tatanungin ako, ano bro, may pamilya ka pa? Divorced ako. Hindi ko tinatanong kung divorced ka. Tinatanong ko kung may pamilya ka. So if you talk about always about the past, you'll never be able to realize it. Tonight, make a decision. Iwan niyo na yung drama niyo sa kwarto. Yes! Tama na yun. Tama na yun. Forward lagi tayo. Think positively always. Baliwala yung mga ginagawa niyo kung nasa isip niyo, kung nasa bibig na lumalabas sa inyo. Is puro negative. Puro hurting. Puro past. Pag lagi mo pag-usapan yung nag-quit na daw na inyo. Yung kumuha ng sapatos mo sa hapon. Yung nilagay ko ng pangalan yung plastic dun sa red, kinuha ka pa rin. Forget about it. Lagi lang tayong positive. Because ulitin ko yung words niyo are very, very powerful. Kung ang narrative niyo, ang kwento niyo, umiikot lang sa mahirap ka ng pinanganak, iniwan ka ng mga magulang mo, broken family ka, wala kayong pera, ang hirap mo, naglakad ka lang from Samar papuntang Maynila. Hindi ka nang malunod, nabol ka ng aso, pag-abol sa'yo ng aso, meron pang oso. Pag lagi mong kinukwento yung kamalasan ng buhay mo, ano mangyayari sa buhay mo? Wala akong nagkwento na kwento niya negative and yet positive ang nangyayari sa kanya. Kwento niyo na isang beses, tama na. Dire-diretso na tayo. Yes. Pero pag lagi natin pinag-uusapan, magkakakotse ako, dadami ako, marami akong pay sa Saudi, marami akong pay. Makukuha ko yung current setting, makukuha ko yung shopping, makukuha ko yung gadget, makukuha ko yung shopping. Subukan nyo, pag ganun lagi ang kwento nyo, ang galaw ninyo, maniwala ka sa akin. Dadating yan eh. Ma-attract mo yun eh. Ma-attract mo yun. Di ka magaling magsalita, di ka magaling sa una. Normal lang yun, walang magaling sa una. Learn. Matuto ka rin eh. Yung mga pinagdadaanan yung hirap, kailangan mo pagdaanan yan. Alam mo kung bakit? Gagaling ka sa hirap. Sinong gumaling sa magaan? Sinong gumaling sa masarap? Wala. Kaya tignan mo yung mga batang spoil. Yung mga batang spoil, ano? Ang bilis ma-depress. Kantsawan lang. Wala na, iyak na. Ang hina ng buto. Yung mga spoil, di pulbo, may bimpo pa, di aircon. Talo yan ng mga naglalaro sa kanal. Yes. Yung pag-kumatcheck, achoo, ginagano na. Mas matindi yung resistensya nan kaysa din sa mga bata na sasabihin ng nanay, blow your nose, blow your nose. May tissue pa? Wala, yan yung mga bata, nakahubad pa. Tapos pag gano'n, parang pusa. Yung mga batang amoy araw, yung pagkinis mo yung ulo masuk-asok ka sa halo-halo. Amoy. Yung tibay na resistensya niya. Laking kalsada eh. Yung laking aircon, laking PSP, laking PlayStation. Wala yung sinabi yan doon sa mga magagaling sa taluan. Yung pampreso, patintero. Itibay ng mga yan, taluan.
Pag huli kang paggabi na, ikaw yung huli. Kaya ka. Di ba? 1, 2, isa, dalawa. Mga kalaro mo, nag-uwian na. Ikaw umiiyak. Ikaw umiiyak. Sa oras ka na yung pala pinag-iwanan ka. Nagkita kayo kada following day, nagtatawanan lang kayo. Yung ngayon mga bata, mawalan ng internet, busit, magpapakamatay eh. Mawalan ng wifi. Ang bata kami. Siyatong. Yes. Pagtaya ka siya. Pagkabulo ka, uli. Baka tititigan ka lang ng tatay nanay mo, alam mo na eh. Malikot ka, titigan ka lang ganun. Yung bata ko, titigan ka lang ganun, hindi ko na malaman. Hindi ko na alam. Yung mga bata ngayon, titigan ko, tititigan ka rin eh. Tititigan mo ka. Tama ba? Sino yung matitibay na generation ngayon? Yung mga nahirapan. Ako nung nag-networking ako, nahirapan ba ako? Hindi ako nahirapan. Sanay nga ako sa hirap eh. Yes. Sasabihin sa akin ng mentor ko dito, mahirapan ka dito. Okay lang. Hindi bago sa akin ang hirap. Mahirapan ako. Working student eh. Aalis ako ng bahay. Kakain kami magkakapatid. Marami na dapat. Kasi pag uwi mo ng alas 6 ng gabi, yun na uli ang kain mo. Hindi kami makain sa school. Sakto lang baon eh. Literal, hindi ka pwede mawalan. Nag-networking ako, malilipasan ka ng gutom. Dati na ako nalilipasan ng gutom eh. Hindi mahirap yan. Hindi mahirap yan. So, salita ka lang ng salita, mahirap. Saka makakita ng negosyo, salita ka lang ng salita, magka-network ka. Subukan mo magtrabaho, magsalita ka na magsalita. Tanggalin ka ng buso. Sabi nyo nga sa akin, ano mahirap? Nasa hub ka? Gadget? Online kayo, mahirap. Mahirap construction work yan. Umulan, bumagyo, nandyan sila. Yun ang mahirap. Mahirap yung mga Metro Aid, yung nagwawalis ng kalsada. Pag walis nila, may ubos na naman, babalik na naman. Ang mahirap yung mga kargador sa pier. Yun ang mahirap. Non-stop na trabaho. Mahirap yung mga matatanda, 76, 80 years old na, nagbebenta pa rin ng sampalita sa daan. Yun ang mahirap. Ikaw nalipasan ng gutom. Ikaw ayaw ng prospect mo. Downline mo, nag-quit. Magpapakamatay ka. Ano ka ba? Kapagalitan ka ng apply mo dahil mali ginagawa mo, tampurot ka. Tumalong ka na dito, magpulano. Kasabihan ka lang, ayaw mo na. Kami nun, palo, masakit. Maglalayas ka, pag dati nagmalaki ka, lalayas mo ako, sige, lumayas ka. Huwag ka nang babalik ka. Wala ka magawa eh. Kayong mga bata, ano? Napagalitan, maglalayas. You have to be tough. Kung gusto nyo yumaman, tough ka daw. Hindi ka pwede ladami, alam mo. Hindi ka pwede madrama. Kasi hindi nyo lumalabas sa'yo. Bibig mo. Kakapiin ako. Kahit ang tagal mo na walang piling, hindi ka mapiling yan. Makuha ko rin yan. Ibigay universe na yan. Titigas ako rito. Tignan natin kung sino mas matibay sa ating universe. Ayaw mo, bibigay ka rin. Uunanin din ako ng... Hindi yung pag wala nang wala, wala nang nangyari sa akin, wala nang. Hindi, you have to be stubborn. Dapat matigas ulo mo sa pangarap mo. Diba sabi nila, diba, dalawa yan eh.
Huwag matigas ang ulo. Oo, huwag matigas ang ulo. Sumunod ka lang. Pero dapat matigas ang ulo mo sa failure. Matigas ang ulo mo, pinag-okay ka na, oo nga. May bumubulong na demonyo sa'yo. Tagal mo ng pakit. Tagal mo ng failure. Sabi sa'yo yung isang kalas mo. Di ba may bumubulong sa'yo mag-isa? Di ba, tama may nag-iisip ka. Sabi mo kabila, mag-quit ka na. Dapat matigas ulo mo. Sabi mo, wisit kayo ko. Gets na ako? Yes! You have to keep working. Ang babata niyo po, 90% nandito ba? Anong ginagawa niyo sa buhay? 20 ka? 25? 30? Kaming pang yung energy niyo, gamitin niyo sa pagyaman. Yes. You have a life ahead of you. Yung energy niyo, gamitin nyo para i-create yung buhay nyo para pag 40, 50 na kayo, mayaman na kayo. Yes! Sa technology ngayon, yan yun sa technology ngayon, internet, cellphone, iPad, computer, everything. Kung 20 lang ako ngayon, at dala-dala ko yung sipag ko dito, 30 years ago, hindi lang ako ganito kayaman ngayon sa lahat ng meron niyo. Ang daming tools ngayon. Kung kami nga, wala kaming tools dati. Walang internet. Ang cellphone analog. Ang cellphone namin nung na-invento parang pangkayod ng yelo. Ang kakabal. May antena pa. $7-8 per minute. Pag tumawag ako sa downline, nakaganyan ako. Sige, ano, saan pupunta? Sige. Okay. Bago mag 1 minute, para 8 pesos lang ang bayad. Ngayon, ali. Ngayon, kahit nasa ibang bansa, pwede nyo ma-recruit. Anong ginagawa nyo sa buhay nyo? Ang sarap magnegosyo, ang sarap mag-network. Kompleto kayo. Ang bango pa ng opisina nyo. Yes! Sabi ni Roro, ito, nagkisimon sa ganyan. Anong ginagawa nyo? Anong excuse mo bakit hindi ka makagawa ng grupo? Alam mo kung anong excuse sa maraming tao? Una, yung iniisip nyo, you're so negative. Let me tanda nyo to. 30 years in the business. 30 years in the business. Energy mo pa lang, alam ko na kung positive o negative. Tindig mo pa lang. Upo mo pa lang. Alam mo. Parang eskwelahan, di ba? Sa school, alam mo kung sino mga classmate mo ang papasa. Kahit di mo mga classmate, kahit ordinary estudyante lang, makita mo. Ano mo mga papasa eh? Dalali mo. Tama, nagmamadali lagi. Makikita mo sa library, nagkakangat. Kung alam mo kung ano yung galaw ng papasa, alam mo din yung galaw ng mga babagsak. Late lagi. Pagpasok sa gate, walang ID. Ayaw papasukin ng guard. Pagpasok sa school, anong ginagawa? Yung uniform nakatupi. Para pagpasok sa guard, ipapatong niya lang para papasukin siya. Galaw pa lang, alam mo na. Kung ako engineering, tuwing Tuesday, ang aming drawing. Kaya makikita mo kami old school eh. Wala pa namang computer-aided design ng araw. Kaya may dala kaming T-square, ruler, tube, tech pen, 30-degree triangle, etc. Nasa likod namin yan. Para kami ninja. Sumabit ako ng jeep nun para ako ninja. Hindi pwede magusot
late, papagalitan ka ng professor mo pag yung mga dulo nun, na malinis. Tuwing Tuesday nun. So alam mo, yung mga klase mo tuwing Tuesday, kahit na kanya kayo bit-bit, yung mga makukopya yun eh. Pero alam mo na agad kung sino sa classmate mo ang hindi seryoso. Sino yun? Yung walang baon. Alam mong Tuesday, wala kang baon runner. Alam mo Tuesday, di mo dala yung tube mo. Agree? Yes. Sa kaklase mo, alam mo rin kung sino yung papasa o hindi. Pag nagpa-exam, ano sinasabi ng professor? Get 1/4 sheet of paper. Pag yung classmate mo nagsabi sa'yo, bro, may 1/4 ka ba dyan? Alam mo na yun. Alam mo na yun. Ito malulit. Bro, may extra ball pen. Pati ball pen, wala. So alam mo, galaw pa lang kung papasa. Question, nasa sentro. Alam mo na agad kung papasa ka o hindi sa galaw mo. Yes. Huwag tayong magbulahan. Hindi nyo kami kailangan mga apply nyo dito. Ikaw pa lang alam mo na kung papasa ka dito o hindi. Yes. Kailangan ba kita i-motivate? Hindi. Turuan. Galaw po pa lang alam mo na. Kung ang galaw mo, tanghali ka na gumising. Kung ang galaw mo, may training ngayon, late ka. Kung ang galaw mo ngayon, mas marami ka pang alam sa nangyayari sa mundo kaysa sa network. Kasi chismoso ka. Kung mas alam mo pang mag-aaway ngayon si Vice Ganda at si Art Evangelista, alam mo na yan. Alam mo hindi ka papasa dito. Kung mas alam mo pa yung buhay ng ibang tao kaysa sa'yo, sa negosyo ka. Kung ang mga pinagsasabi mo, puro katatawanan kaysa sa mga grupo mo, sa negosyo mo. Kung ang mga laman ng bibig mo, tungkol sa construction, tungkol sa TPWH. Kung mas updated ka pa sa mga nangyayari ngayon sa Netflix kaysa sa buhay ng tao. Ngayong araw na ito, alamin nyo, ano dapat ang galaw mo, ano dapat ang isip mo para magtagumpay ka. Hindi ka kailangan turuan. Ikaw mismo alam mo, the heart knows, the soul knows. Schedule mo, hindi puno, alam na natin yan. Mula alas 9, pagising mo, hanggang alas 10 ng gabi, in between, wala kang schedule, wala kang kausap, wala kang ka-online, wala kang ka-chat. Alam na natin yan. Hindi ka papasa. Wala kang production by the end of the month, wala kang direct, kahit associate. Alam na natin yan. 30 days, isang pay-in, wala ka direct. Lolo, mahal lang tayo dito. Okay. Gets mo ko? Yes. Seryoso ka? 30 days, wala kang direct kahit associate. There must be something wrong. Anong ginagawa mo? Alam mo ginagawa mo kung wala kang direct pay, 30 days, naghihintay ka na. You are waiting for things to happen. If you want to become successful here, you have to make things happen. Yes. Don't wait. Ikaw, mag-direct, di ka pa mayaman eh. Hanggat hindi ka nag-100,000 buwan-buwan, huwag kang i-impose na ka-direct. Yes. Hindi ka na mag-direct. Apply, malas eh. Malas mo mukha mo. Iniisip mo kasi malas eh. Iniisip mo, hirap eh. November na kasi eh. Ano ba tamang buwan sa'yo? Parang may pay ka. November 1? Ako nang patay. Anong tamang buwan sa'yo? Parang may pay ka. Stop your excuses. Tama na to. Stop your excuses. Wala lumalabas sa'yo, puro excuse. Pabiktim ka. Hirap kasi. Walang pera mga tao eh. November na. Tagulan na. Tag-init. Ano kang tamang panahon para may ka? Puro matanda daw na ko. Puro bata. Ano ba kailangan tama? Watch your words.
Watch the words that you speak, they have energy. May ripple effect yan. Be conscious of the words that you speak. Tanggalin niyo yung mga malas, yung hirap. Tanggalin niyo yung kwentong negative, tanggalin niyo. Kasi pag yun lagi ang sinasabi mo, consciously, inaapekto mo yung subconscious mo. Ang tawag dito sa sumusunod, mga idiots to eh, walang alam to eh. Sunod lang siya ng sunod. Kaya pag sinabi mo mahirap, sunod naman tong mga to. Mahirap daw, mahirap. Mahirap daw. Huwag natin siya bigang pain, mahirap daw. Di ako magaling, di ako magaling. Oo man, di siya magaling, di siya magaling. Bubo, bubo. Bubo yun, bubo. You get my point? Kahit hataw ka ng hataw, yung thoughts ninyo, yung words ninyo, mali. Negative, hindi mo siya makukuha. So change your narrative. Change your thinking. Always smile, always be positive. High energy ka lagi. Kung bibigyan ko ng energy level, 1, pinakamababa. 10, pinakamataas. 1 to 10. Question, ang pangarap nyo, kotse, nasaan? 1 o 10? 10. Magandang buhay, 1 o 10? 10. Madaming pera, 1 o 10? 10. Maganda boyfriend, magandang girlfriend, okay boyfriend, 1 o 10? 10. Magandang girlfriend, 10. anong 1? Bading yun, bading. Hindi sa maganda eh. Sabi ko lang, tawag mo sa magandang babae, 1. Galit sa magandang babae, dengs. Dengs. Hindi lang. 1 to 10, magandang bahay. 10. Daming downlines. 10. Mahaling damit. 10. Isipin mo, puro 10 ang gusto mo. Kung ikaw i-assess kita, i-grade natin ang sarili mo between 1 to 10. Nasaan ka? 10 gusto mo, pero ang galaw mo 1. Lolokohan na tayo. 10 gusto mo, pero ang drama mo, andun ka sa 2. O isipin mo, paano ma-align yan? 2 energy mo, 10 gusto mo. Hindi mangyari yan. Kung ang galaw mo 2, ang feelings mo 2, ang salita mo 2 lang makukuha mo. Gets nyo ako? Yes. Kung 3 ka lang, 3 lang energy mo, 3 lang din ang resulta mo. Huwag tayo maglokohan dito. 10 gusto mo, negative ka. Malabas sa'yo, negative. Tigas ulo mo. Wala kang paying monthly. Luluan lang tayo. Ikaw din magpapaklit sa sarili. Hindi ang AI. Hindi Ascend International. Hindi apply nyo. Hindi Quad Force. Ikaw may problema. Hindi ka align. So, i-assess mo sarili mo ngayon. Gusto mo ng 10. Huwag kang mangarap ng 10. Baka naman nasabihin ng iba. Ganun pala. Total 1 ako. 1 na lang ang gusto ko. Labas ka na, hindi ka ba hindi ko na sa inyo? Papasingip ka lang sa aircon namin. Nakakalangap ka man ng lamig, imbis na doon sa katabi mo. Gets mo ako? Yes. Huwag mong baguhin itong pangarap mo. Ikaw ang magbago para makuha mo mga pangarap. Baguhin mo galaw mo. Baguhin mo ang isip mo. Pang 10 ang gusto mo eh. Anong isip mo? Pang buta. Ano yung buta? Butaw. Pang sagot hataw, hindi butaw. Ayun siya ko. Yes. If you want a 10, ladies and gentlemen, maging 10 ka. Hindi ko sinasabing maging 10 ka agad bukas. Pero at least improve every day. Yes. Improve with your action, improve with your words, improve with your thoughts. I-10 nyo to. Mga lalaki, ha?
Hindi ako nagbibiro dito. Tigil-tigilan yung manunood ng porn, ha? Hindi ako nagbibiro. Weak kayong mga lalaki kung lagi ka nanonood ng porn. Nire-rewind ng pornography yung Pornhub na yan, yung mga YouPorn, yung mga pinanonood ninyo. Nire-rewind yan yung utak nyo. Tinatanggal niyan yung creativity nyo. Nagbibigay sa inyo ng artificial dopamine. Kanya ka. Tinatanggal ng porn ng talino mo. Tinatanggal ng porn ng pagkalalaki mo. Tinatanggal ng porn yung pagiging strong men natin. Huwag kayo manunood yan. Tigilan nyo yan. Akala nyo, feeling good, magaganda, lalaking dede. Hindi ako nagbibiro. Gusto nyo maging successful? Dapat kayong panahon makamanood yan. Napaka-weak mong tao para matayog ka. Walang tao. Download pa. Hindi ako nagbibiro, ha? Napaka-low energy ng porn. Yung bisa pinanood nyo, Anthony Robbins, Zig Ziglar, Tim Robbins, or Jack Ma, Elon Musk, yung bisa nyo pinanood. Ano pinanood mo? Jack Ma. Panay pa ang ano nyo, ha? Panay pa may GC pa kayong mga lalaki, panay pa send nyo ng mga LinkedIn, ha? Kaya nagbibiro. Sige lang yan. You'll never make it success. Kasi yun, nasa screen, ito ka ba, hindi man lang totoong tao. Tigilan niyo yan. Get my point? Yes! Gusto niyo maging successful ng tao? Yes! Conserve yung energy na yan. Conserve yung energy na yan. Hindi yan kailangan pinanonood, hindi yan ano. Stop it. Napakawig mong tao pagka yan ang pampahay mo. Forget about it. Ang laman lang ng utak ninyo, thoughts, turang kayo maging positive. Ang lalaman nyo lang dito, garbage in, garbage out. Yan. Alala nyo sa basic computer. Ano tawag doon? GIGO. Garbage in, garbage out. Basic programming. Yan ang mga computers. Pag ang pinasok mo garbage, mangyayari sa buhay mo garbage. Pinapasok niyo puro negative, chismis, pornography. Poor people's mindset yun. Gusto niyo mama, pero ang laman nito kahirapan. Kahirapan, ang laman nito kasamaan. Ang laman nito, paninira, inggit. Ang laman nito, worry. Ang laman nito, stress. Paano niyo makuha itong sinasabi niyo sa akin? Tapos ngayon, magtataka ka, ba't wala kang resulta? Hindi magbabago yung resulta mo para sa'yo. Ikaw ang magbabago para sa resulta mo. Yes! Dali lang ng networking. Tayo lang nagpapahirap kasi gusto natin ng shortcut. Gusto natin masarap habang maging successful. Walang ganun. Naka-mindset ka dapat dito, nahirapan ka. Sabi ko nga sa inyo, sa kwento ko, hindi ako nahirapan. Dati na ako sanay sa hirap. Dati na ako sa limot. Dati na ako nagpupuya. Dati na ako nagpa-plancha. Dati na ako naglalaba. Dati na ako nalipasan ng gutom. Anong pinagkaiba ng networking? Yes, nyo ako? Yes! Dati na ako nare-reject. Nag-apply ako ng iba't ibang trabaho. Jollibee, McDonald's, Wendy's. Nare-reject. Anong pinagkaiba nun sa pag nagpo-prospect na dapat nare-reject? It's nothing. Sanay na ako eh. Gets nyo? Yung maging successful, napaka-importante ng technique na to. Samahan nyo ng pain. Samahan nyo ng pain yung possibility.
pag nag-fail kayo, yung bang pakiramdam mo, hindi ako pwedeng hindi magtagumpay sa Ascendra. Kasi pag hindi ako nagtagumpay, shit, babalik ako sa pagiging trabaho. Ayoko noon. Ayoko maging empleyado. I-associate nyo ng pain yung failure nyo. Nagets nyo ako? Yes. Kailangan magsaksit ako. Bakit? Kakantyawan ako. Pain. Samahan nyo ng i-associate nyo yung pain pag hindi kayo naging successful dito. Pag hindi kayo naging successful dito, ano choice nyo? Empleyado. Ngayon nandito kayo, networker ka, panay ang tira mo sa empleyado, tapos babalik ka doon. Pain. Ano yung tira mo sa OFW? Ang hirap ng buhay dyan. Lagi nyo pinadadala yung mga pera nyo dito, walang naiiwan sa inyo, lumalaki mga anak nyo sa picture lang. Ang lungkot po dyan, etc. Huwag ka pag nag-fail. Pag fail ka dito, magiging OFW ka rin. Pain! Mindset pa sa sarili ko na hindi ako pwede mag-fail sa networking kasi napaka-painful pag ako nag-fail dito dahil ang babalikan ko employment. Abroad. So I did my best here to avoid pain. Tingin nyo, dito pag nag-fail kayo, ano mangyayari pang maganda sa buhay? Sige nga. Sino dito, yung pag nag-fail kayo, okay na, taas ang kamay. Yung pag nag-fail kayo, yung pag tipong pag nag-quit kayo dito, yung may babalikan pa kayo, sino dito yung okay na? Sino anak mayaman dito? Tingin nyo pag nag-fail kayo dito, may choice pa kayo? You have no choice. Kaya kahit nahihirapan kayo dito, kahit mag-quit ka na, huwag kang bibigay kasi mas mahirap sa labas pag dito nag-quit ka. Tama. Mas walang mangyayari sa'yo pag nag-quit ka. Mas hindi mo makuha mga pangarap mo pag nag-quit ka. Kaya kahit anong challenges ang mayroon ka ngayon sa Ascendra, ituloy mo lang kasi lahat yan sulit. Lahat yan. Kapantay 10 pagdating naman. So alam mo ginagawa ko nun? Everyday ginagawa ko yung best. Kasi alam ko na palapit ako ng palapit sa mga pangarap. Kinuwento ni Arnold Schwarzenegger, yung Terminator. Yes. Alam niyo, ano yan eh. Nung kabataan niya, isa siya sa may pinakamagandang katawan sa buong mundo. Ilang beses siyang naging Mr. Universe. 6 times, Mr. Olympians, etc. Pero ang ganda ng sinasabi niya, tuwing nahihirapan daw siya sa pagbubuhat niya, yung paghihirap niya yun is getting closer sa paghihirap niya, sa kada hirap, sa kada pain, kada buhat na mabigat, kahit ang hirap-hirap, kahit painful, is getting him closer every day to his goal. So kada hirap, kada buhat na mabigat, nag-add sa muscle niya. Mahirap na pero palapit siya ng palapit sa pangalan niya. Every pain is getting him closer to his goal. Ganun niyo dapat i-treat yung business. Kada hirap na okay lang, palapit kayo ng palapit, ng palapit, ng palapit, ng palapit. Tignan niyo mabuti ito. Kung sa pang 25 nakakausapin mo, alam mo may mag-retain sa'yo ng executive. Kung may kapangyarihan lang tayong malaman, kunwari may kapangyarihan ka para malaman na yung ika-25 nakakausapin mo, o yung pang-18 nakakausapin mo, o yung pang-26 nakakausapin mo mag-executive, pustahan tayo. Gusto mong madaliin na yung rejection mo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang makarating. Kasi alam mo eh. Alam mo na sa pang-26, executive. Nakita mo yung video mo eh. Yung ma-reject ka sa 1, okay lang?
You two. Yes. You three. Yes. Gusto mo nga madali na yan. Parang makarating ka na sa 26 eh. Tama. Yes. Ganun dapat kayo mag-isip. Thoughts. What's your thoughts? Mga pinanonood. Di ba sabi nila? You become what you eat. Pag daw mahilig ka sa coke, pag mahilig ka sa coke, diabetic, kidney, pag mahilig ka sa taba, cholesterol, high blood. You are what you eat. Pero let me tell you, you become what you consume. You become what you watch. You become what you eat. Now be careful. Bantayan yung mga binabasa nyo. Bantayan yung mga pinanonood nyo. Kaya ako'y pinapaiwas ka sa mga porn na yan eh. Stop it. Ang ipapasok nyo dito para maging maganda buhay nyo, magaganda rin. Yung isip, parang garden. Pag nagtanim ka ng pangit, ng masama, pangit din ang magiging bunga. Yes. So what's your thoughts? Clear? Yes. What's your thoughts? Yes. Positive. Positive ang sinasabi. Stop the drama. May pain ako. Kaya mo siya examine that test. May mapapauwi akong OFW na papapauwi. Kita ko ng 6 figures month, diba? Maglalabas ako ng kotse, maglalabas ako ng kotse. Kahit wala ka pang grupo, iniisip mo, maglalabas ako ng kotse, maglalabas ako ng kotse. Susunod na lang yung subconscious mind mo. Gagawa na lang siya ng grupo para makabili ka ng kotse. Nag-gets mo ako? Yes. See exciting results in advance. See exciting results in advance. Pag nakikita mo yung resulta mo, mag-iibang action mo. Pag clear sa yung result mo, mag-iiba ang action. Lalabas ang potential. You have to see exciting results. Yun na-excite ka. Hindi importante may grupo na muna. Kahit nag-iisa ka lang, mangarap ka na ng gusto. Make exciting dreams. Yung nakaka-excite na pangarap kasi pag na-excite ka sa pangarap mo, hindi mo alam paano. Pero importante may pangarap ka kasi yung paano lalabas na lang sa isip mo paano makukuha yan. Basta naniniwala ka sa resultang gusto mong makuha. The universe will connect the dots for you. Lalabas na lang sa yung potential mo. And that's how it works. That's how it works. Last. Oh. Ilan? Ano yung una? Ano yung pangalawa? Last. 3 of 3. Itong training na ito, tawag dito 3 of 3. Action, thoughts, pangatlo, feelings. Pakiramdam. Ito yung 3. Pakiramdam. Dapat feeling good ka lagi. Masaya ka. Emotions mo. Di ba? Ano to? Actions. Ito isip. Ito emosyon. Lahat ito dapat nakaalay. Pag yung action puro hataw, pero itong dalawa negative, forget about your goals. Ganun din, positive thinking ka, humahataw ka, pero ang feelings mo emotionally negative. Feeling mo sad, feeling ka depressed, feeling frustrated, grabe. Feeling down, feeling mo one, your goal will never happen. Kaya ako kayo tinuturuan, stop being a victim. Stop talking about your past. Forward thinkers tayo. Lagi lalabas sa'yo positive. Lagi mo pakiramdam positive. At pwede mong gamitin yung katawan mo to feel positive. Ang tawag doon, physiology. Pagka negative ang pakiramdam mo, try to jump. Mag-jump ka ng try to jump 1 minute.
biglang tataas yung chemical, yung mga chemical mo, yung mga positive hormones mo, then you will start to feel. Subukan mo mag-jump ng nakasimangot. Ang hirap eh. Ang bigat eh. So gamitin mo yung katawan mo to feel good. Sabi mo, feel good. Feel good! Dapat sa everyday na pagkasentro nyo, feel good lagi. Feel good dapat lagi eh. Hindi kailangan may kinikita ka to feel good. You know, isang technique na ituturo ko sa'yo, kahit hindi ka pa kumikita, kahit mababa pa yung position mo, kahit di pa masyado malaki ang grupo mo, feel good. Because pag masaya ka, pag may gratitude ka sa meron ka ngayon, lalo kang bibigyan ng bigger things to God. Yes! Lalo kang bibigyan ng bigger things. Kasi ina-attract mo yung pakiramdam niya. Kung ano yung pakiramdam mo, lalo niyang ibibigay sa'yo. Pag lagi kang problemado, pag lagi kang worried, pag lagi kang sad, good news, guess what? Lagi kang bibigyan ng situation ng universe para lagi kang maging malungkot. Tandaan yung universe parang malaking mirror. Kung ano yung reaction mo, yun ang magre-reflect back sa'yo. Di ba ganun ang salamin? Yung salamin, pag gumanyan ka, dapat gumanon din. Pag yung salamin, gumanto ka, nakaganyan lang siya, tumakbo ka na. So I'm telling you right now, sa feelings, yung feelings na pinoproject mo palabas, mini-mirror back sa iyo. Kaya pag lagi kang malungkot, bibigyan ka pa ng sitwasyon na lagi mong ikakalungkot. Kasi akala ng universe, yun ang gusto mo. Hindi ka naman pinarurusahan. Ito yung kwento ko kanina. Bakit maraming tao, kahit masama yung ginagawa nila, maganda mo kayo. Kasi ang feelings nila, kahit alam nila masama, hindi nila inisip masama. They still feel good. It's okay. Lalong binabalik tuloy ng universe sa kanila. Because the universe will not judge you. Hindi siya judgmental katulad ng tao. Babalik na lang sa'yo kung ano yung feelings mo. Kaya pag ang feeling mo depressed ka, lalo kang bibigyan ng depression situation. Pag feeling mo malas ka, lalo kang mamalasin. Whereas pag you feel always good. Yung problema nandiyan na yan eh. Hindi na mawala ang problema eh. Subukan mong isipin ng problema mo, solve mo. Pag naisip ka ng problema, mas stress ka. Madrain pa energy mo. At ito nakakatuwa. Ang problema o worry o pag-aalala, nanganganak pa ng ibang pag-aalala. Tama? Just feel good. Lalaki grupo mo. Yayaman ka sa LI. Lalaki grupo mo. Pag-ibig all over the world. Pag-ibig all over the world ang network mo. Magkakaroon ka ng maraming hub. Babahan ng pain. Babahan ng pain. Babahan ng pain sa quad force. Yes. Yes. Bigyan ko ng kwento. Nung nagsimula naman kami dito sa Ascendra International, in-anticipate ba namin? Ibig sabihin, malaki ba tayo kaagad? Hindi. Kompleto na ba kaagad ang product? Hindi. Nagsimula kami, ilan lang kami, ako, si Ces, Miko, of course, si Jaylee, may grupo na. But what I'm telling you is this. When we started the company, mas ang tinignan lang namin yung vision, yung mangyayari. Dadami tayo. Lalaki benta. Dadami milyonaryo. Alam na ba kagad namin yun? Hindi. Pero we are looking in advance. We are feeling good in advance. Pero pag nagsisimula ka ng negosyo, hindi ganun ang feeling sa totoo lang.
Pag nagsisimula ng negosyo, kahit sinong negosyante, nakakap ka ba? Maglalabas ng milyon-milyon. Magbabayad ng construction, bayad na naman. Kakausap ng supplier. Ang daming sakit ng ulo pag nagsisimula ng negosyo. But the truth is, dahil trainer tayo, alam natin ang kalakaran. Bakit ako mag-focus sa issue? Bakit ako mag-focus sa problem? Bakit ako mag-focus dun sa problema ng renta, hindi dumating ng oras yung materials, ang tagal ng product? Ba't doon kami mag-focus? Kulang yung product. Nung nag-start kami, we just felt good. Lalaki tayo, okay to, maganda magiging opisina. Sasama sa atin yung mga tao, marating yung product on time. Ladies and gentlemen, because we felt good the first time, kahit wala pa tong office, kahit hindi pagawa, kahit wala pang marketing plan, kahit hindi pa tapos yung IT, basta we feel good kasi alam namin yung technique eh, na pag may ginagawa ka, feel good ka lang. And lo and behold, the whole universe, God made it happen. Hinihintay namin maraming sumalpak bago kami sumaya. Hindi manifestation yun. Ang tunay na manifestation, hindi pa nangyayari, masaya ka na. Wala pang nag-join sa'yo, masaya ka na. Wala ka pang paying, masaya ka na. Ganon ang manifest. Hindi yung ihintay mo muna para maging masaya ka. Hindi. Hindi mo hihintayin yung kotse bago ka maging masaya. Wala pa yung sasakyan, nagiging masaya ka na kasi alam mo, pakiramdam mo, sa buong, down to the cellular level, alam mo, na magkakakotse ako, Kaya mo lang ako, darating talaga. Just feel good, ibibigay sa'yo yan. Maniwala ka sa akin. Just feel good about what you're doing. Ibibigay sa iyo yung mga bagay na gusto mo. Kaya lang hindi ba binibigay o hindi mo nakukuha kasi masyado kang worried. Ang worried mo eh. Masyado kang stressed. Magaan ka lang. Ang hirap mag-network na lagi kang lagi kang stressed, lagi kang pressured. Lagi kang kailangan ganito, kailangan ganyan. Ako, kung laging ganyan ang pakiramdam mo, pati katay mo, nahihirapan sa'yo. Sabi mo yung katay mo, dapat ganyan lang, kung naka-relax lang. Dahil sobrang stressed ka, nakaganyan din siya. Yung pancreas mo, yung liver mo, yung heart mo, ang bilis ng papalpitate, imbis ang palpitation niya, ganyan na. Dahil pressured ka, stressed ka. Pati atay mo, sabi mo, itay mo ganito yung tsura. Imbis na, ganyan lang yung atay mo. Nagigets ba ako? Yes. Just feel good about it. Feel good mo kasi pag feel good ka, good vibes ka lang lagi, ma-attract mo yung mga bagay na sinasabi mo. Sinabi namin ng araw, 4 or 5 years ago, sinasabi lang namin, isa sa aming dalawa, ang ganda ng G-Wagon. Ganda ng Benz na G-Wagon. Pag nakakita kami sa akin, gusto ko yan, siya lagi yung ganun. Gusto ko ng ganun, ang ganda, kulay itim, kulay puti. Ganun lang siya ng ganun, gusto ko yan. Pag nagka-drive ako, sasakyan namin dati, Pajero. Sabihin ko sa kanya, kapagilan lang, magkakaroon tayo niyan. Bibili natin yan. Pag nakakita ko, wow, ang ganda, G-Wagon na naman. Tapos ang pinatutugtog niya pang music, G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon. Lagi siyang ganun. Lo and behold, last month, dumating yung G-Wagon. Dumating sa amin, nung nakuha namin, bigla ko naalala. Sabi ko lang, di ba naalala mo 4 years ago? Pinag-usapan lang natin yung G-Wagon. And hindi natin alam paano natin makukuha. 4 years ago, hindi pa naman natin alam ang Cassandra. 4 years ago, wala pa tayong idea how we will get it. But we just keep talking about it and feel good kami lagi. Dumating. Paliwanag niyo nga sa akin.
Paano yun? Nung may dumating, kaisa-isahan pa sa buong Pilipinas, itinapat pa sa amin, kasi yung G-Wagon 100% electric vehicle po siya, EV. Hindi nilalagyan ng gasolina, sinasaksak lang para magkarga, parang cellphone. Walang ganun. Sabi lang. Amazing things happen if you feel good. Paano kayo magiging feel good pag laging drama ang kwentuhan niyo? Ang hirap lang kami. Kasi nalang kinakain namin. Good news. Bukas makalawa sa election. Kasi pa rin. Kasi akala niya yung first gusto. Feel good. Kanta ng Camaro, dumaan kulay yelo. Nag-drive ako. Ay, ayaw ko ng bahay. Ang kanta, yun ang gusto ko. Magkakaroon ako niyan. Huwag mo nang problemahin kung paano. Basta feel good ka, ibibigay sa inyo. Kasi minsan feel good eh. Inuuna mo pa yung negative feelings mo eh. Inuuna mo pa yung problema. Handa na naman. Sermon na naman ako na ako. Sermon na naman. Hindi ka ba nagtataka kung ano yung nire-recite mo? Every month, yun pa rin nangyayari. Konting adjustment lang. Change your narratives. Change your story. Change the way you talk. Change your feelings. Upbeat ka dapat lagi. Lagi masaya pag naglakad ka. Lagi ka masaya. Kahit wala dapat ikasaya. Piliin mo lang. Isa lang. Kasi pag lagi ka masaya, kahit walang dapat ikasasaya, magkakaroon ka na maraming experiences na ikakasaya mo. Yes! Alam mo ba ikaw ang gumagawa ng experience mo? Kung ano yung gusto mo ma-experience sa buhay, do you know that we are creators of our own experience? We create our own experience. Kung gusto mo ng makulay na buhay, nasa iyo yan. Gusto mo ng tahimik na buhay, nasa iyo yan. Gusto mo ng marami ang buhay, nasa iyo yan. Gusto mong sumikat, maging icon, maging top, nasa iyo yan. We write our own story based on our actions, thoughts, and feelings. Again, kailangan 3-4-3. Hindi pwedeng 1. Hindi pwedeng 2 o 3 lang. Kailangan to magkaka-align. Kung positive to, positive to, positive din dapat. Dapat magkaka-align siya. Hindi pwedeng minaiwanan. Kaya ang title ng training na to, 3-4-3. Kaya mamaya pag nag-post kayo, grabe yung training ng CEO ng 3-4-3. Only na Sandra, grabe dito, para mahintriga na naman yung mga prospect nyo, lalo na sa mga ibang kumpanya. Huwag nyo ilalagay doon kung ano yung 3-4-3, para mahintriga din yung mga ibang ascenders. Ano kaya yung 3-4-3? Pag may nagtanong sa'yo, ano yung 3-4-3? Sa quad force yun. Yeah! Kaya pag nakita kita, sinabi ko sa'yo, 3-4-3 ah. Lagi may niniman yung sa'yo. Every day. Yes! Yung tatlong word lang yung 3-4-3. Para align, 3-4-3 na ako. Para at least, alam mo na pag yung feelings mo down, 3-4-3. Kaya yung mga success partner dito, may kasama kayong growth partner nyo, bagsak ang balikat, sabi mo, 3-4-3. Remind each other. Pamilya kayo dito sa Quad Force, kaya dapat mag-remind kayo. Trabaho nyo mag-push. Trabaho nyo mag-push ng ka-group nyo. Pag may nakikita ka, downline, upline, oy, 3-4-3. Uy, 3-4-3, ano ba? 3-4-3. Kasi ako, ah? Ang tawag dito 3-4-3. Always remind the 3-4-3. Andito lang sa tatlong taong sekreto. Andito lang.
konting adjustment lang, magugulat ka. Miracles happen pag alam mo ang secret. Di ba kayo nakakalawa? Mga ang bilis magkapag-baby. Alam nila to eh. Alam nila in the sense na pinapractice nila, pero hindi nila alam ang tawag 348. Nilagyan ko lang ng structure. Pero pansinin mo yung mga most successful networkers. Action, 100%. Yes. Thoughts nila positive. Yes. Feelings nila positive. Yes. Kung di na-apply nila yung 343, di lang sila aware. Ngayon, may awareness kayo. 343 lang. Pag naiisip mo yung sarili mo, nag-wall ka, oh, teka, katin, important lang. 340. Kaya mo dapat i-manage yung sarili mo. Kaya mo dapat sitahin. Consciously, kaya mo siyang i-control. Positive ka ma. Feeling good ka ma. Positive. Kulang ka naman sa action. Sabi mo pa rin sa sarili mo, 340. Pag naririnig mo yung sarili mo, negative na naman ang narration mo, narrative mo negative. Oh, cut mo agad. 340. If we keep talking about our past, it's gone already. We have to look forward. 340 lang, turo nyo. Ang hirap ituro to pag hindi nyo na-apply. Yes. Of course, as a CEO, ang dami naming challenges and everything. Daming problema. Part na negosyo yan. Anong technique ang ina-apply ko lagi? I don't worry. Worry becomes your prayer. You know, pagka nag-worry ka, yun ang nagiging prayer mo, kaya nagkakatotoo. Question, paano ba kayo mag-pray? Madaming forms. Pero one of the ways to pray, di ba sa isip lang? Yes. Di ba ganito ka mag-pray, Lord? Thank you for everything that Lord, take care of the family, take care of the children, Lord. Pray on us, so ilalim mo sa accident, and Lord, provide for us. Di ba ganito tayo mag-pray? Yes. Verbally. Minsan, isip lang. Ang question, pag ang iniisip mo negative, pag ang iniisip mo worry, di ba prayer yun? Anything na iniisip mo, nagiging prayer. Kung ang iniisip nyo, nagiging prayer, dapat hindi negative ang prayer nyo. Dapat positive. Kaya pag may dumadating sa'yo sa buhay mo na negative, answered prayer yan kasi ang prayer mo negative. Tama. Sir, paano naging negative yung prayer ko? Eh, ito iniisip mo eh. Kasi kung nagpag-pray tayo, isip lang eh. Just by thinking, we can pray. So when you're thinking negatively, you are praying negatively, and that's what God is giving you. Watch your thoughts. Sabi ng isang, napaganyan siya. Ganun pa yun? Pero pag lagi kang positive, ayaw ko ito. Nakakotse ako sa nakikita ng kotse ko. Yes. Oh, idol ko. Nakita ng mga top earner, picture, grabe, magiging katulad mo rin ako, power naman ang energy, akin yan. Oh, yan. Ay, payakap naman payakap. Wala masama nun. Kaya energy mo pagiging katulad mo rin ako, Apray, grabe. Pag-picture sa kotse mo, magkakaroon ako yan. Malapit na hirap na naramdam ko. Pag-uwi mo, ganun ka lagi. Everywhere you go, ganun ka lagi. Sino man ang kausap mo? Sino man ang kausap mo? Maniwala ka sa akin, the best networkers, yung mga resultadong networker, yung mga networker na merong magagandang resulta sa kanila, they just feel good. Hindi pa nila nakukuha, hindi nila alam kung paano nila makukuha. But they keep talking about it, they keep feeling about it, and thinking about it. Ngayon si Tanya, dinadrive niya. Yung Land Cruiser niya. Feel good. GV lang tayo. Ano yung GV? Good Good vibes lang tayo lagi. Bawal drama-drama dito.
Pag nireport ka sa akin ng apply mo, madrama to. Ah, sir, madrama to. Palaglag kita sa gwardiya dyan sa bintana. Feel good. Love each other. Be joyful. Hug each other. Appeal. Ah, grabe. Saya lang dito. Post mo, lagi masasaya lang ang post mo. Lagi mo lang sabihin sa mga post mo. Alam mo, hindi kayo makakakuha ng resulta. Ang puro lang pain ang pinapakita nyo. Puro kaibigan yan, puro kaibigan ito, puro kaibigan. Tama yun. Pero gamitin nyo emosyon. Lagi nyo lang sasabihin, grabe dito sa Asentra, ang saya. Grabe dito, parang may sense of belongingness. Kasi pag ikaw nakakabasa nun, yung pera kasi visual. Pero pag nilalagay mo doon sa post mo feelings, natatouch ng words mo yung feelings ng nagbabasa kasi emosyon ang ilagay doon. Kaya gagamitin nyo yun, good vibes lang tayo dito, grabe ang saya dito, Halloween party ka, ang saya dito sa Ascendra. Alam mo, eventually maraming sasama sa inyo, not only because of the money result, pero gusto nilang mapabilang sa masayang community. Bakit? Maraming tao ang nahanap nila isa happy place. Kasi ang daming tao, stress sa buhay, pressured sa trabaho, pressured sa family, pressured sa boss, pressured sa traffic, stress sa ganito, stress sa ganyan. What if ipakita nyo, i-brand nyo ang Ascendra na happy place? Di lang natin hinahanap dito yung gusto kumita. Hinahanap din natin dito yung gustong sumaya. Dati ang prospect sa networking, pera-pera lang. Ngayon ang prospect dito, mga malulungkot din sa buhay. Naghahanap ng kasiyahan, naghahanap ng belongingness, naghahanap ng recognition, naghahanap ng positive energy, naghahanap ng love, naghahanap ng community, naghahanap ng coaching, naghahanap ng guide. Kung yan ang mga sinasabi ng mga post nyo, maniwala kayo sa akin, mas maraming sasama sa inyo. I-post nyo natin, i-post nyo yung recognition dito, i-post nyo pa yung mga kasiyahan nangyayari. So tatlo lang ang message ko sa inyo ngayong araw. Samahan niyo yung sipag, ng positive thoughts, positive feelings. Mga kabataan, what are you doing with your life? Don't waste your life. Huwag niyo sayang yung buhay mo. 23 anos kayo. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, kung ano yung meron ako ngayon, ipagpapalit ko lahat sa age na meron kami. Palit tayo ng sitwasyon. Kasi pag nasa akin yung age mo, at 20, 25 years old, mas marami pa akong makukuha pagdating ko ng 50. Sabihin nyo, mayaman ako, ikaw wala pa, it's okay. Ang lamang ka na wala kami, ang bata mo pa. Ganda ba ng technology ngayon? Daming information. Mas maraming opportunity ngayon kaysa ng panahon na. Yung mga kabataan ito, yung sa seminars. Work 8 days a week. 8 days a week. Tama na akong kapay na sa kanan. Tulog kayo 7 hours, hata ulit. Extraordinary tao tayo. Huwag kayong papayag na magtatrabaho kayo ng 8 hours lang. Trabaho ng empleyado yan. Dapat dito, negosyate ka 10 to 12 hours a day kang mahaka. 10 to 12 hours a day. Doon kayo magkakalusot. Yung 10, 8 hours, sunod-sunod may AIF, prospecting, follow-up, tatagan, training. 10 hours lagi to 12 hours, 10 to 12, 10 to 12 lagi. 10 hours to 12 hours every day. 1 year from now, iba na ang magiging kwento. Okay ba yun? Yes! Makaka-expect ba ako ng kakaibang bangis ng quad pods? Yes! So let's perform. Pagandahin natin yung Pasko natin. November and December. Yung mga promos tayo.
45 days of Christmas. Yes. Just to make the announcement, ang encashment natin ngayong week na to is Thursday. Kasi holiday na sa Friday. Ang tawag dito, special holiday na. So wala na tayong office on kasi kailangan din sa probinsya ng mga staff natin and leaders. So ang last day of office natin will be October 30. So Thursday yon, day out na rin natin yon, imbis na Friday. Kasi wala na rin bangko ng Friday, kaya yung mga encashment dito, kunin nyo na po sa Thursday para ma-encash nyo by Thursday afternoon. Tapos ang balik natin, ang resume natin sa November 3 na. Magmuni-muni kayo ngayong holiday, reflect upon yourself, rest well, get things done, correct yung energy, accept kayo ng mga rules. Ang bilis ng panahon, 2 months na lang, December na naman. Or 2 months na lang, New Year na. January next year, either last week of January or first week of September, ang grand launching ng Ascendra International. Huwag kayong papayag na by that time, huwag kang papayag na wala kang grupo by that time. Huwag kayong papayag na ikaw lang mag sa atin sa grupo mo. Of course, lahat of one force. Pero meron dito ang downline 2, 3, 5 wala. Huwag kayong papayag na hindi makapal ang grupo nyo sa January. You know why? Marami tayong i-reveal sa grand launching natin. So this is it, guys. Gawin nyo siya as if your life depends on this business. Magbabago yung galaw mo pagdatingin mo sa negosyong to, last choice mo. Magbabago ang buhay mo rito, magbabago ang ako ng network mo pagdatingin mo dito, kasi ang buhay mo nakataya dito. Iba magiging galaw, sabi ng iba. Sir, mag-iba galaw ng mga ibang distributors, mga leaders, sila Rocky, sila Bill, Bry, Mark, mag-iba galaw nila. Inilagay nila yung buhay nila sa, they put their life on the line. Marami dito, baka hindi pa buhay ang nakataya sa inyo. Kaya pa-relax lang kayo. Kaya nakakalipas pa yung araw na kahit wala kayong ginagawa, okay. Alam nyo, kami mga nagtagumpay sa ganitong industriya, ginawa namin to as if ang buhay namin nakataya. As in, ginawa namin yung buhay ang nakataya. Walang panahon mag-relax, walang panahon sa drama. Trabaho lang. Hataw lang. Before you know it, consistent ka, hindi mo nakikita yung resulta. Pero pag araw-araw mong ginagawa, mahataw ka, 10 to 12 hours every day, before you know it, 1 month, 2 months, 3 months from now, hindi mo na alam ang laki na ng network mo. Pag nag-gym ka naman, nagbubuhat ka, wala ka naman makikita ang muscle after 1 month. Magbuhat ka ng 3 days, araw-araw, isa ngayon. Bukas is okay. May makita kang pagbabago. Pero gawin mo ng everyday. 1 week, wala. 2 weeks, wala. 3 weeks, wala. 4 weeks, wala pa rin yan. Normally, nakikita ang resulta after 60 days. Uy, bumubuo yung muscle. Yes. Ganun din sa ordinary. Sa una wala, akala mo wala. Doon mali ang maraming tao. Pag wala nakikita ang resulta, ayaw na. Pag nagtanim ka ba ng mangga bukas, tutubo na. Next month, lalabas na ba? Meron ng lately. Pero yung mangga tinanim mo, after 1 year may bunga na. 2 years. Dahil wala pang bunga, sasabihin mo sa mangga, ayun, supot. Sasabihin ko ba yung mangga nun? I-judge ko ba yung mangga dahil wala siyang bunga na 2 years? 3 years na, wala pa rin. Mamamatay na to. Wala pa rin bunga, buset. Gagaling mo ba siya? Hindi. Kasi alam mo, ang law of nature, alam mo ang law of universe, that a mango tree can normally lay fruits after 4 or 5 years. Yes. Ganun mo siya i-judge. Ba't ikaw ganun mo i-judge yung sarili mo?
4 months na ako, pa din, supot. Gets niyo ako? Hindi ganun ang buhay. May sinusunod na timeline ng universe. Ang tawag doon, gestation. Gestate. Ganito spelling. Gestation. Gestation. From the word gestate. A period of time necessary before anything can come into form. Gestation. Human being. Sa sinapupunan, ilang buwan? 9. Ang tawag doon, gestation. Ngayon, pag 1 month na, ita-judge mo ba yun? Di pa lumalabas. Bulong. Di mo judge. Alam mo yun ang gestation? Ang aso, ilan ang gestation? Wala naman magawak. 3 months, 4 months siguro. Ang bamboo tree, ano gestation? 3 years. Bago maging matibay, 1-2 years. 1 to 2 years. Lahat may gestation. Bakit mo hindi judge yung sarili mo? Pag wala nang nangyayari. Clear? Yes! Ganyan yung mindset ang sarili. Ganyan ang positive na tao. Hindi yung madrama ka. Wala ka nangyayari. Supot. Butaw. Gets ako? Yes! Kaya pag walang nangyayari sa inyo, gestation. Kaya pag may nag-judge sa inyo, tagal-tagal mo na dyan sa AIF or sa AI, Center International, paano matagal 4 na buwan pa lang? Ano kaya yaman dito, 4 na buwan? Sige nga. Tama. Kaya pag may nag-judge, hindi ka pa mayaman dyan, okay lang. Gestation. Pag sinabi ng kausap mo, na, gestation. Pag sinabi niya yun, ayun o, Petron, Shell, Cartex, gestation. Galing. Station. Station. Gas station pa rin. Huwag niyo sabihin yung totoo. Gestate. Gestation. So don't be too hard on yourself. Huwag kayo masyadong harsh sa sarili. Don't be too hard. Hindi ba sa inyo, grabe nyo pausahan yung sarili mo. Tagal ko na. Tagal, 4 na buwan. Yung iba nga sa inyo, wala pa 2 buwan. Tama. Pupusta ako sa inyo, iba sa inyo, wala pa 2 buwan. Yes. Tignan nyo mabuti ito. Paano masasabi pag empleyado ka? Paano masasabi ilang oras ka dapat pumapasok? 9. 9. Pag empleyado ka, pumapasok ka dapat ng 9 hours. Masasabi pag tinanong kita, ilang years ka na dyan sa trabaho? Pag sabi mo 2 years, ang ibig lang sabihin nun, for the last 2 years, 9 hours a day ka pumapasok, 6 days or 5 days a week. Kaya ang judgment mo doon, basta 9 hours ka, 5 days a week, 2 years ka na. Yes. Tanong ko sa inyo, ang Ascendra 4 months na. Masasabi niyo ba sa akin, 4 months na kayo? Marami sa inyo, hindi pa. Sino magsasabi sa akin dito that for the last 4 months, at least 10 hours a day siya nagtatrabaho, 6 days a week, para masabi mong 4 months na. Baka yung mga sa inyo, 4 hours a day lang, mag-Ascendra. Isang buwan ka pa lang. Gets niyo yung mathematics? Yes! Masasabi kong 4 months ka na, kung katulad ka namin, nagtatrabaho ka na dito, 10 to 12 to 16 hours a day, 6 to 7 days a week. Kaya pwede ko sabihin sa inyo, 4 na buwan na ako sa Ascendra. Wow. Diba kaya iba sa inyo, every other day lang mag-Ascendra eh. Hindi ka pa alam ng buwan. Pag sinuma total ko yung oras mo dito, baka 1 buwan ka pa lang. 4 na buwan yung kumpanya, ikaw hindi pa. Tapos gusto mong yumaman.
Tapos gusto mo may kotse ka na. Paano kaya yaman? Ako nga founder na minamalat sa kadami ng kinakausap. Grabe. Ikaw ang ganda ng boses mo. Pag maganda boses mo dito, hindi ka umahatap. Ako na to, J-Lim last month, nagkaroon ng sore throat, sinagad, na infection. Hindi lang namin ina-announce, 3 araw sa ospital. Maga-maga, puno-puno ng nanalalamunan. Kakasalita. Kami ng puto. Kami ng puto. Kami ng puto. How much more to go? Masalitan naman ako kanina pa ako nagsasalita magawa ng affairs. No? But I don't mind. Eh di mas lalo na kayong nagsisimula pa ng pag-build ng wealth. Mas lalo dapat kayong sa dami ang ginagawa. Dapat, every day you think about your business, how you will build. Resulta gusto nyo, meron dito sa assembly. But I'm telling you, pag nag-fail kayo dito, paano nyo makukuha yung mga resulta gusto nyo? Mag-empleyado ka, magkano kita ng empleyado ngayon? 20,000, 25,000. It's nothing. 25,000, 30,000, 50,000. Good news. Hindi nyo makukuha ang pangarap nyo sa Pilipinas kung 50,000 ang kinikita nyo ba mo. Ito malupit. Para kumita ka ng 50,000, anong klaseng empleyado ka dapat? Manager. Magaling mag-English. May tao sa ilalim. Subukan mo, drop out ka. Sweldo ka 50. Sige nga, huwag na ilukan. Kahit graduate kayo. Kulay pa lang ng diploma mo, talo ka na sa co-applicant mo. Yung kapila mong aplikante, Lasal, UP, Ateneo. Ikaw, elementary mo, mababang paaralan ng lumang bayan. Mababa na, luma pa. Paano ka sasabayin? Kasi dito hindi mo gagalingan. Pag dito hindi mo ginalingan, saan mo gagalingan? Sa call center? Wala akong masama doon, ha? Hindi mo dinadaw. But when we are talking about our dreams, call center, cashier, teller, sales lady, supervisor, merchandiser. Pag di nyo ginalingan dito, yung mga yun ang bagsak nyo. Siman? Siman na loko? OFW? Sa ibang bansa ka? Lungkot mo? Nakikita mo boyfriend mo? Cellphone? Ito kayo magkausap? May ka-holding hand sa iba, magkausap ka. Alam niyo yung social sacrifice ng OFW? Kasi ang ganda ng Asentra. Milyon pwede mong kitain. Salita ka lang ng salita. Where do you get an opportunity where you just need to talk and talk and talk and talk and you get paid? Yes. Ano ang ginagawa natin sa Sentra? Salita lang ng salita. Ako, kanina pa nagsasalita ako. Pag may prospect, ano gagawin mo? Pag may downline ka. Pag may PMS kayo. Pag nagte-training ka lang. Saka makakita ng negosyo na ito lang, milyon-milyon ang kikitain mo. Kasi hindi ka ginagalingan. Tapos pa-relax ka lang. Nagpunta ka sa office ka. Eh ano ka na, Frank? Ilang pay mo? Relax ka lang nga. Relax ka lang nga. Ako nga, relax eh. Relax ka lang. Ikaw relax. Lumilipas ang oras. Sayang. Sayang yung Asentra. Ang ganda ng kitaan, ang ganda ng marketing plan. Kahapon, ilan na naman ang nag-shopping? Ilan na nag-shopping? Yung mga nag-shopping na nakakakuha ng incentive natin,
Maghapon po sa Mega Mall, hindi maubos ang pera. Pag tinanong ko, ba't di mo maubos pera mo? Hindi ko alam pa paano gagastusin yung 25,000 pang shopping. Ang dali mag-shopping. Hindi nga po ako marunong. Ngayon lang ako nagkapera na ganito na pang shopping. Dati sarili kong pera, ang hirap palang gastusin. Kahapon, bumibili ng makeup si CFO. Says, nandun kami ni Jed sa Maybelline. Ka-ice cream kami. Kasi puro babae. May ama, may lumapit sa akin, may daladalang maleta. Si Justin Galagua from Bicol. Ay, apply! Sabi sa'yo, pwede magpa-picture. Isang maleta na, napapa-shopping. Pagkatapos sabi ko, tapos ka na. Di pa, madami pa po, sir. Ang sarap mo kasi, bibigyan ka ng pang-shopping. Yes. May promo pa. Tapos di mo gagalingan. Tapos wala ka lang paying, ayaw mo na. Kaya tatamarin. Sayang. 4 na buwan pa lang may nagkakotse. 4 na buwan pa lang ilan naging milyonaryo. 4 na buwan. Tayo lang po ang kumpanyang bago na parang luma. Yes. Isang beses ka lang magiging pioneer. If you don't need to sleep, do not sleep sa kakasponsor ng tao. Sa Tagalog, kinakailangan huwag kayong matulog. Sa kakasponsor, huwag muna kayong matulog. Isang beses lang dadaan to. May pagmamalaki mo pa na pre-pioneering. Pag nag-launch tayo, pioneering. Pagkatapos nun at hindi mo na-take ng chance yung opportunity na yun, hindi ka nag-take off, hindi ka na pioneering. Minsan ka lang tatawagin pioneering, tandaan mo yan. Kaya dalilin mo na. Yes. Yes, clear. Huwag kayong magbibiro sa negosyo ko. Huwag kayong maglalaro. Hindi kami naglalaro. Kami nila CSO, hindi kami naglalaro. Hindi kami pag pumasok dyan, relax, no? Pagpasok ka sa table ko, ilan ang nilireview ko, ilan ang pinipirmahan ko, ilan ang kausap. May kausap akong accountant, may kausap akong lawyer, may kausap akong supplier, kausap ko yung building admin, kausap ko yung bangko. Para pag may transaction kayo dito, smooth lahat. Pero yung likod niyan, komplikado. Pa TV nakikita nyo harap, pero yung likod nito, buksan mo. Napakaraming microchip na gumagana all at the same time para lumabas po. Yes! Kung po, pag kinuha nyo, nag-pay in kayo, nag-activate kayo, nag-encashment kayo, ang simple. Pero ang likod niyan, ang dami namin ginagawa para pag kinuha nyo, seamless. We don't stop for you. Do not stop for your downlines. Do not stop for your dreams. Hindi kami humihinto para sa inyo. Huwag kayong hihinto para sa pangarap niyo. Yes! Kaya magre-relax. Saka na pag maganda na ang kotse nyo. Saka na pag nabibigyan nyo na yung nanay at tatay nyo ng 50,000 buwan-buwan. Saka na pag napauwi nyo na yung mga magulang yung OFW. Saka na kayo magpahinga pag na-enroll nyo sa magandang eskwela yung mga anak nyo na cash yung binabayaran at hindi laging promissory note. Saka na kayo magpahinga pag nag-shopping kayo, hindi nyo titignan yung presyo. Lagay lang kayo ng lagay sa shopping bag. Pagka pinunch na wala kang pakialam kasi kaya mong bayaran, doon kayo pwede huminto. Ngayon pag kumakain kayo, puro lang kayo lunok, huwag muna kayo magre-relax. Nakakita kayo na menu, ang sarap. Pag nakikita nyo yung kanan, huwag muna kayo ihinto. Pag nag-shopping kayo, ang una yung tinitingnan yung etiketa, huwag muna kayo ihinto. Pag ang damit nyo sa cabinet nyo, paulit-ulit yung sinusuot, huwag muna kayong ihinto. Pag ang nanay ninyo, hanggang ngayon hindi pa masaya, hindi pa nagre-retire, huwag muna kayong ihinto. Huwag muna. Saka na kayo magpahinga. Tama. Pag meron na. Yes!
Kahit Sabado, Linggo, nagtatrabaho tayo. Kaya nga tayo magiging milyonaryo, hindi tayo katulad ng empleyado. Pagdating ng Sabado, gini. Pagdating ng Linggo, basketball. Hindi tayo gano'n. We are making our dreams come true. That's why you cannot stop. You cannot fail. Hindi ka pwede mag-fail dito. Ang daming mga buhay ang nakasalalay sa inyo. Anong problema niyo? Sabihin niyo sa akin, anong problema niyo? Sige na. Anong problema niyo? Ilang tao ang bulag, hindi makapag-network? Yung tao may kapansanan, hindi makapag-network. Ilang tao sa labas, nagpapala ng buhangin construction worker. Hindi dalangan na may networking, pero nandun sila nakababad. Anong mahirap dito? Anong problema niyo? Sabihin niyo sa akin. Pera? Alam mo ang problema mabibilang sa kamay. Ano mo problema niyo? Sige nga, pera. Ano pa? Girlfriend, ano pa? Boyfriend, ano pa? Asawa, ano pa? Pag-iuwi-uwian mo, ano pa? Ano pa? Lima na, ano pa? Ano pa? Pinalalayas ako, ano pa? Good. Damit ko, hindi problema yan. Ano pa yung tunay na problema? Ano pa? Kakapito pa lang ako. Nabibilang ang problema. Pero ang blessing yung nasa taas, hindi mo makita po. Bilangin natin yung blessing. Bilangin natin? Bilangin natin? Yes! May mata ka? Dalawa? Kakakinga ka? Ilong, bibig, kilay, mata, esophagus, larynx, lungs, kamay, lima, daliri, kuko, may legs, may boses, may liver ka, may atay ka, kidney, gallbladder, appendix. Katawan mo pa lang, hindi na natin mabibilang ang blessing. Hindi pa sinasabi ibang tao, may bahay kang inuwian, may bubong, 3 beses ka nakakakain, may naiinom kayo. Isipin mo yung mga nasa Palestine ngayon. 8 once a day, they don't even eat. Walang bahay. Binomba ng Israel, pinulbos. Ilang tao dyan sa labas, hindi pa kumakain ngayon, 2 araw na, 3 araw na. Ikaw, busog na busog ka, ang laki na dyan mo. Pwede nga siya dyan. Problema ka, baka sa inyo may kulay pa buhok. Yung iba hindi makapagpagupit, puro kuto. May glasses ka, may pang-forma pa, may pintas ka, may pabango ka. May pangkulay ka ng buhok, ganda ng laki mo, kapunta ka ng barbero, meron pa, nakapag-grab ka na. Ang dami mong blessing eh. Tapos puno-puno ka ng drama. Nagets ba ako? Yes. Galingan nyo dito. Huwag kayong mag-relax, huwag kayong mag-insist lang. Huwag kayong magpapa-ordinaryo lang. Galingan nyo. Tapos nyo yung best nyo. Huwag yung para lang kayo naglalaro. Tama yun. Dapat feeling magaan, pero seryoso nyo. Productive. Magpapilin ka, kumausap ka, magbenta ka. Gawin mo yung negosyo. Hindi mo ginagawa yung negosyo pag wala kang pay-in. Hindi mo ginagawa pag wala kang kinakausap. Hindi mo ginagawa pag hindi ka nagbebenta. Gawin nyo lahat. Dito naman magbabago buhay nyo eh. Buhos nyo na. Lahat ng galing. Lahat ng effort. Lahat ng talent. Lahat ng pawis. Lahat ng sipon. Lahat ng mga naitatago niyong galing, kahit lahat ng naitatago niyong anting-inting, bertud at agiman, ilabas niyo na. Kasi I'm telling you, last, tapos na ako, 99% nang nandito. Wow. Hindi niyo pa ginagawa yung 100%. Ubus pa ako sa'yo. Bakit wala? Kasi kung ginawa nyo na yung 100% nyo, lahat kayo, millionaire nyo dapat dito sa Yes, Central yes. International. Dapat mayaman na kayo lahat ngayon. The mere fact na hindi pa kayo mayaman, hindi nyo pa nagagawa. Baka yung iba sa inyo, 3%, 2%. Yung iba,
35%. Yung iba dyan, 3.33. Walang masama doon. Pero dapat kung kanina bago kayo pumasok dito, 30% ka lang, it's okay, 30 minutes ago. Pero paglabas mo dito, ipapangako mo, wala mamaya 100%. Bawa ikaw, what force? Ilang percent ka? Tingin mo, out of 100% na galing mo, ilang pa lang yung ilalabas mo? 20%, okay lang yun. 30 minutes ago ngayon, 20%. Pero paglabas mo dapat. Ikaw, ilang percent? Tingin mo lang, walang masama. 30. Yung iba 50, yung iba 60, 100. yung iba 44. Hanggang di nakuha 100% yan, hindi magbabago ko eh. So make a decision after this training. Paglabas mo dito, 100%. Hindi namin kayo papabayaan. As far as the management is concerned, kung kayo mag-alala pag ginawa niyo yung best, hindi namin kayo papabayaan. We will make sure na tatagal itong kumpanyang to hanggang makuha mo mga pangarap. Hanggang makuha mo mga sa anak, sa mga ko. And we have your back. We will never let you down. Good afternoon to each and every one of you. All power to God. Thank you very much.